Ngayong araw na to ay nandito tayo ngayon sa Rotorua. So iikot tayo sa lugar ng Rotorua dahil taglagas ngayon. Gusto nating masilayan yung ganda ng kalikasan dito sa Rotorua dahil napakaganda naman talaga ng lugar na to. Ang Rotorua pala ay ang behind the story of Rotorua is the legend of the discovery of Rotorua. Rotorua's human history began in the mid of 1300s with the arrival of the Tiarawa canoe at Makito on the nearby Bay of Plenty coastline. Legend has it that Ihanga, a young Tiarawa warrior, accidentally discovered Rotorua November 2, 2020. So ayan, napakaganda naman talaga. Nagdidilawan ang mga dahon ng mga puno natin ngayon dahil maglalagas na siya. Kaya iikot tayo ngayon sa lugar na to dahil gusto nating masilayan or gusto nyong masilayan bago man siya maglaglagan lahat ang mga dahon ng mga puno na to. Kita naman yung kagandahan, di ba? So tara, samahan niyo ako sa araw na to sa pag-iikot dito sa lugar ng Rotorua dahil ang Rotorua ay isa sa pinaka binibisitang lugar dahil marami pong pasyalan dito. Ang Rotorua po pala ay isang volcanic place dahil nandito po ang bunganga ng bulkan. Marami po tayong makikita dito ng mga singawan ng bulkan. So balik tayo dito sa mga puno. Ayan, napakaganda naman talaga. Napakaaliwala sa mata, napakalamig sa mata ngayong pagmasdan ngayong mga panahon na to na taglagas dahil makulay ang ating kapaligiran dito ngayon sa Rotorua. Kaya bago man tuluyang maglagas ang mga dahon dito ay maikutan natin ang mga to dahil napakaganda naman talaga pagmasdan. At bukod sa mga puno na ating pagmasdan ngayon ay isasama ko rin kayo kung saan mang lugar ay mga may pasyalan dito sa Rotorua dahil sa mga hindi pa nakapunta, mayroon na kayong idea kung saan may mga pasyalan dito na madalas pinupuntahan ng mga nakakarami. So ayan, napakaganda naman talaga. So ayan na guys, napakaganda naman talaga ng tanawin pagkasapit ng taglagas. Pagkatapos ng taglagas, pagmasdan naman natin ngayon ang tagsibol. Kaya abangan nyo ang susunod na video natin pagpasok ng tagsibol dahil lalabas na naman ang mga bulaklak na mga ibang puno dito. Kaya napakaganda naman ngayon pagmasdan yung mga bulaklak naman ang lalabas. So ayan yung mga puno, diba, dumidilaw dahil nalalaya na siya, palaya na siya. Kaya ayan yung iba green pa. So yung ibabaw niya ay wala na, laglaga na, dumidilaw na. Ayan kita nyo naman yung mga dahon sa kalsada, nandyan na lahat. So itong ikot natin ngayon ay medyo nasa malapit pa lang sa lugar na tinitirahan ko, kaya iikotan natin to. Hindi naman lahat yung mga may magagandang tanawin lang ngayong taglagas. So ayun, halos pare-pareho yung ano niya, sabay-sabay yung pagkadilaw niya o yung puno na yun nasa kaliwang gilid. At pagkatapos nito guys ay dadalhin ko kayo sa iba-ibang pwedeng pagpapasyalan dito sa lugar na to
dahil yung ibang lugar dito ay hindi ko pa naman totally napupuntahan lahat, yung ibang pasyalan. So yun ang pupuntahan natin ngayong araw na to, ay yung napuntahan ko lang, at madalas din namang napupuntahan ng mga karamihan. So ayan, napakaganda, pagmasda naman talaga. Itong lugar na to ay mayroon ding pasyalan dito at mga palaruan ng mga bata. At dito sa kaliwang side ko ay mayroon ding bazaar dito sa tuwing Sabado, araw ng Sabado, dito sa kaliwang side ko naman. So ito ngayon ay nasa medyo sentro na talaga tayo. Ito, papasok na tayo sa kalagitnaan, at ito naman ay nagagandahan ng mga dahon ng ating kapunuan. Iba-iba ang kulay, mayroong red at dilaw. Ayan, nagre-red yung iba, di ba? So itong lugar na to pala ay nasa, papunta na tayo ng lake ng Rotorua. So ayan, ito na, papunta na tayo ng lake. So para sa ating mga kaalaman, ang history behind the lake of Rotorua, ayan o, ayan yung lake. Ang history behind the lake of Rotorua is Lake of Rotorua, one of several large volcanoes in the Rotorua regions. Its underlying magma chamber collapsed after a massive eruption around 200,000 years ago. The collapse created a circular caldera about 16 kilometers wide, which filled with water to form the North Island's second largest lake. So ayun po ang history ng lake ng Rotorua, guys. So ayan o, napakatagal na palang panahon ang lake ng Rotorua ay nag-collapse, explode, eruption. So ayan, napakaganda naman talaga, napaka-relaxing ng lugar. Tahimik, kung gusto mong magtanggal ng stress ay pwede dito mag-relax dahil napaka-aliwalas sa mata, napakatahimik ng lugar. At bukod sa dyan ay mayroon ding mga naglalakihang mga swan, at pwede ka rin dyan sumakay ng bangka, yung jet at saka yung aeroplano. So ito, tapos na tayo sa lake, proceed tayo sa ibang lugar na ating pupuntahan. So ayan, napakaganda, di ba? Dilaw na yung mga dahon ng ating mga kapunuan dito ngayon sa panahong ito. Ayan, proceed tayo, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-iikot, dahil ito ngayong kagandahan ng lugar ang ating ikutan. So ayan, may parang classic na house dyan. So itong lugar na to, ang ating papasukan ngayon ay ito ay tinatawag na Government Garden. Isa din ito sa mga dinadayo ng mga nakakarami dito sa New Zealand, ang Government Garden. Ang Government Garden ay originally known as Paipay Kumana. The local Maori tribe gifted 50 acres of land to the crown in the late 1800s for the benefits of the people of the world. So ayun po ang originally ang Government's Garden is Paipay Kumana. So napakaganda ring pasyalan dito. Dito po madalas ay laging napupuntahan ng mga namamasyal dito sa lugar na to. Ayan ang isang tanawin sa Government Garden. So ngayon ay puproceed na naman tayo sa ibang papatunguhan natin. At ito pala ang kanilang event center, yung Rotorua Stadium. Ayan, medyo malaki po ang event center ng Rotorua. At dito proceed tayo sa kabilang side ng lake, at ito din ay pinapasyalan din
At ito naman ay isang barko, ay itong barko na to ay pinahinto nung mag-pandemic. Doon po ito nag-stop ang paglalayag ng barko na to nung nagka-pandemic. Ayan po ay umiikot lang po dyan sa lake gaya nung eroplano at saka yung mga jet. Ayan po ay pwede kang sumakay dahil yan pong barko na yan ay umiikot lang dyan sa buong lake na yan. Pero siyempre may bayad, mamamasahe ka dyan habang umiikot sa buong lake. So ayan po, may daungan dyan ng yung mga nag-jets. Yan yung may mga ibon na yan. Ayun, napakaraming ibon, oh. Yan po ay mga wild duck at saka iba't ibang uri ng ibon. So proceed tayo sa ibang lugar nating pupuntahan. At ito naman ay papasok tayo sa isang pasyalan din dito sa Rotorua. Ito rin ay isang madalas na pinupuntahan ng mga nakakarami dito sa Rotorua dahil isa din itong napakagandang pasyalan dito ngayon or kailanman ay may maraming mga pumupunta dito. So ayan, kita nyo naman maraming naka-parking. Ito po ay may maraming malalaking puno ng mga kahoy. Ito pong lugar na to ay halos araw-araw ay mayroong namamasyal. So kita nyo naman ang lalaki ng mga puno. At sa mga gustong pumasyal dito, kung gusto nyo yung magtutulay-tulay sa malalaking puno na yan, ay mahaba-haba po yung ikutan na yan. Ayan yung may hanging bridge na sa ibabaw, yan, oh. May hanging bridge po siya, kaya kung gusto nyo tumulay-tulay dyan, umiikot dyan sa mga kapunuan, siyempre magbayad kayo ng nasa $35 ang per head. So hindi tayo hihinto dito at bababa dahil iikot lang tayo dahil puproceed pa tayo sa ibang lugar ng ating pupuntahan ngayon. So kita nyo naman naglalakihang mga puno. Itong lugar na to ay tinatawag na Redwoods. Para sa mga hindi pa nakakapunta dito, i-search nyo lamang ang lugar na to, Redwoods, at ito kayo dadalhin na dito ng inyong Google Map. Redwood. Ang Redwood po pala ay isang hindi native forest ng New Zealand. Ito po ay they are from the northwest coast of America. The name redwood comes from the vibrant red color of the trees, heartwood. Yun. The redwood grove in Rotorua was planted back in 1901. So ganun na katagal, guys. 23 years na siguro, ganun. Pagkwenta na lang. With the aim of the using the timber of building purpose. So ganun po ang story ng redwoods dito sa New Zealand. Ito po ay hindi po originally forest ng New Zealand pala. So galing po pala ito sa northwest coast of America. So ganun po siya katagal na pala dito itinanim. Napakalalaki naman talaga ng mga puno dito. Mayroong puno dito na sinubukan naming yakapin 4 na tao. Hindi pa namin nayakap, 4 na kami nun. So sobrang lalaki na talaga. 1901 hanggang ngayon. Imaginin mo, 120 years na siguro. Pakikwenta na lang, 120 years na siya ang tanda ng kahoy na to. So ayan, palabas na tayo. Dahil umikot lang ako dito sa medyo harapan ng pasyalan na to. Ayan, mga bus na yan ay namamasyal yan dyan. So tuloy-tuloy tayo ngayon sa ating paparunan. Ayan, may 3 babae na naglakad at nakita nga ako nagbibideo. Kumaway-kaway at tuwang-tuwa ang mga yan dahil akala siguro nila totoong vlogger itong nagbablog. So ayan, tuwang-tuwa sila, tumatalon-talon at kumakaway-kaway. So tuloy-tuloy tayo sa ating pag-iikot ngayong araw na to. Ito may magandang tanawin din dito. Nag-iiba rin yung kulay ng mga puno. Ayan, light green lang yung iba dahil nga taglamig. At dumidilaw na rin yung ibang dahon. So ayan, napakaganda naman talaga. So tuloy sa unahan, ayan na, kung napansin nyo may umuusok. Yung umuusok na yan ay, ayan po ay isang lugar na pinapasyalan din dito sa Rotorua. Dahil ayan, lugar na yan ay
ito ay isang singawan ng bulkan na napakalakas at malawak din yung lugar na yan na sinisingawan ng bulkan na yun. Medyo malawak po siya. Ang lugar, pangalan pala ng lugar na yan ay Waka-Riwa-Riwa Village. So mayroon din pong naninirahan dyan mismo sa kalagitnaan ng singawan ng bulkan na yan na mga lokal dito. Minsan ko na po riyan ay pumasok na po ako riyan at medyo nakakakilabot nga pag nandun ka sa loob dahil imaginin mo yung ating mundo. So ang istorya pala niyan, bulkan yan, papaliwanag ko sa inyo. Bago yun ay yung pinagtatayuan ko dito ay part pa rin po ito ng bulkan. Sa mismong kalooban naman ng Rotorua na to ay volcanic, so kita niyan may umusok din dito kahit nandito ako sa kalsada. Ayan may umusok-usok, di ba? Galing po iyan sa bulkan at kasama pa yan doon sa may umusok doon sa malayo. Kita nyo, di ba? Ganun po ang mga kalsada. May mga kalsada dito sa Rotorua na may mga ganyan na sumisingaw. Yan po ay galing din po sa bulkan dahil ang lugar na to ay volcanic place. So ayan, kita nyo umusok at yung malaking usok na yun doon sa unahan at nandoon talaga yung pinakamin na may maraming kumukulong tubig. Yung iba maputik na parang lake tapos umusok, tapos yung iba napakalinaw ng tubig na kumukulo na pwedeng paglutuan ng itlog at saka mais. Dahil nung pumasok po ako sa lugar na yun ay nakikita ko po mismo yung niluluto doon ng mga lokal na mais at binibigay lang din po nila sa mga turista doon. So tuloy tayo sa pag-iikot. Ang history pala ng bulkan na yun ay ang pangalan pala ng bulkan na yun ay lugar na yun ay Waka-Riwa-Riwa Village. Ayun, nabigkas ko na kanina. So tuloy tayo ngayon sa pag-iikot at ito yata yung pinaka magandang naikutan ngayon natin ngayong pinakalas na to. Ayan, napakaganda naman talaga dahil naispatan ko to nung nasa malayo pa ako, kaya pinasok ko tong lugar na to dahil ang pag-iikot ko talaga ngayon ay ganitong lugar ang gusto kong hanapin at puntahan. So ito na nga yung gusto kong mapuntahan ng lugar ngayong araw na to, kaya hanggang dito yung video ko magtatapos ngayong araw na to sa pag-iikot natin dahil parang ito yung nakikita kong pinakamagandang lugar na pasyalan pagtaglagas ang panahon. Parang dito yung isa sa pinakamagandang papasyalan nyo at sa mga hindi pa nakapasyal dito, pumunta na kayo at napakaganda naman talaga ang pasyalan dito. At sa mga hindi naman makakapunta dito, para na rin kayong nakapunta pag napanood tong video na to. So ayan, napakaganda naman talaga dahil kauna-unahan ko lang pag-ikot dito dahil wala naman talaga akong plano na mapapunta dito sa lugar na to. At ayan, nakakamangha talaga, ang ganda, kaya nagdahan-dahan ako sa pag-ikot. Sabi ko, napakaganda naman talaga at parang mayroon pa doon sa baba. Medyo malayo pa yung papasukan dahil may kalsada naman doon papunta sa baba. At hindi nga ako sigurado ngayong araw na to. Ayan, inikutan ko lang siya, kinuhaan ko ng video at lumabas ako uli. Pero sabi ko, parang ang ganda talaga doon sa baba, kaya inikutan ko na naman siya uli. Pumasok ako uli dito sa loob na to, yung inikutan ko kanina. Ayan, napakaganda naman talaga ng mga kulay. Maganda sa mata pag masdan, di ba? Relax na relax. Tanggal yung stress mo dito pag napunta ka sa lugar na to. So ayan, napakaganda naman talaga pag masdan. Ganito pala kaganda dito pag taglagas, guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasyal na kayo habang maganda pa pagmasdan ang lugar na to dahil paubos na yan ang dahon na yan pagdating ng mga sumusunod na buwan. So ayan, napakaganda naman talaga, diba? Ayan, nakapaliwala sa mata.
Napakalamig sa mata pagmasdan, para kang nasa isang paraiso. Napakaganda, di ba? Oh. Ayan, dahil hindi ako kumbinsido na hindi ko mapasok yan, kailangan ko talaga siyang pasukin dahil gusto ko pang masilayan yung sa pinakalooban niya, dahil sa tingin ko ay napakaganda naman talaga, napakaganda sa mata, kaya ating iikutan ngayon at papasukin. So ayan, subukan na nating pasukin ngayon dahil nakadalawang ikot na ako. Dito lang yung pag-ikot ko sa bungad, kaya susubukan kong pasukin kung ano ba tagang mayroong ganda pa sa looban ito. Kaya tara na, let's go, papasukin na natin to. Sarado daw yung gate doon. Mga hanggang So ayan, isang oras lang yata natira. ang ganda nga naman talaga. Kita nyo naman ang ganda. Kaganda naman dito pala. Oh, di ba? Naispatan ko to Ang kanina. ganda guys, kaya pumasyal na kayo ngayon habang ganyan pa yung mas maganda mga dahon, dahil ayan po ay malalaglag din pang Instagram, pang Instagram view guys. Kaya yun. Ano pang nantay nyo? Punta na kayo. Ay isa rin pala itong lugar na to sa mga dinadayo pagka ganitong panahon. Pinupuntahan po ito ng mga nakararami dito sa New Zealand. Kaya ayan, napakaganda naman talaga. Oh. Diyos ko naman, napakalinaw sa mata. Kaganda naman dito. Ang ganda naman talaga. Ang nilikha ng ating makapangyarihan. Ang ganda-ganda, di ba? Oh? What? Ang ganda naman yan. Napakaganda. Ang pangalan pala sa lugar na to ay Centennial Park, known as also as Rotorua Tree Trust. Ayan guys. Sarap. So ayan po ang ganda ng lugar na to. Sa kabila duman. Napakaganda naman, di ba? So ayan na, hindi ka magsasawa sa kakaikot dito dahil sa sobrang ganda at sobrang relaxing. Saan to? Napakalinaw sa mata. Ang sarap-sarap sa mata, di ba? Oh. Napakaganda naman talaga. Oh, dito. So ayan na, tumagos na tayo sa looban. Napakaganda, di ba? Napakaganda naman talaga dito. Yan guys, yan. Kita nyo naman yan guys, ang ganda naman talaga niyan, oh. So itong lugar na to, pag katapos maglagas nito ay siguradong mamumulaklak po ito, at ang ganda na naman pagmasdan pagka namumulaklak na. So babalikan po natin ito pagka namumulaklak na to guys, dahil napakaganda niyan pagka bulaklak naman yung lumalabas dyan. So pagmasdan nyo, ganyan yung kulay ngayon pag nung naglalagas pa siya, pero napakaganda din yan pagka namumulaklak na. Ganda pala pasyalan So dito. ayan, napakaganda, di ba? Wow. Tuloy-tuloy pa ako dito sa unahan ko ng konti dahil Ayun. gusto ko pang mapagmasdan kung ano pa mayroon dito. Ayan, napakaganda, di ba? So ayan, meron pa doon sa baba, kaya hindi na po ako bumaba doon dahil tinawad na ako maglakad.
sa next time baka papasokin ko siya. Dito lang muna ako. Gusto ko lang masilayan na nandito ako sa taas na lugar. Kung anong ganda doon sa baba. Di ba? Napakaganda. Oh. So, ang ganda guys. Ang ganda naman talaga. Pang-gallery. Pang-gallery yung ganda niya. Pang-gallery. So, ayan. Pabalik na po pala tayo sa labas. Papunta na tayo sa labasan. At tingnan naman natin kung anong ganda papunta sa labas. Ayan o. Nako. Napakaganda. Relax na relax. Tanggal yung patanggal ng stress guys. So ayan o. Napakaganda naman talaga niya. Walang pagod. Hindi mo sayang yung pagbisita mo dito. Relax ka. Relax na relax ka. At subukan natin itong huminto. Yan, maganda, di ba? Naku po naman, ang ganda naman talaga niyan. O, di ba? Mas lalo na kung kasama mo yung jowa mo dyan maglalakad. Sana all may jowa. O, di ba? Nagtatakbo-takbo na si Kulokoy. Kita nyo naman yan, guys. Hindi kayo magsasawa kakaikot dito kung ganyan naman talaga kaganda. Kung ganyan kaganda naman talaga, tanggal yung pagod mo. At hindi ka makakaramdam ng pagod pag naglalakad ka sa ganyang kagandang lugar. You know. Ito po pala guys ay wala pong bayad, wala pong entrance nito. Sigurado pag sa atin yan sa Pilipinas, nako po, nakakalolang entrance dyan. Punta ako doon na nakakasasakyan naman. So ayan na. Kanina po pala ay naglalakad ako. Susubukan ko namang pumasok ngayon na nakasasakyan. Dahil hindi pa ako nakakontento. Gusto ko talagang mag-ikot-ikot talaga dito. Kaya papasokin ko na naman siya na nakasasakyan sabay uwi. So ayan. Ganun pa rin naman. Ganun pa rin. Hindi nakakasawa pag masdan. What? Napakaganda naman talaga, di ba? What the beautiful. What a beautiful place. Ano, di ba? Yan yung mga puno na yan. Pag namumulaklak yan, punta natin uli yan. Pag namumulaklak yan, ang ganda na naman dyan. Sigurado ako namumulaklak yan. So yan, napalabas na naman tayo uli. So yan na po, ay dito na po nagtatapos ang ating video na to. At yun lang po, at naiikot ko kayo at naisama ko kayo sa mga pasyalan dito. So hanggang sa susunod, at abangan nyo ang susunod na video sa lugar na to, dahil iba na naman ang ating makikita sa mga sumusunod na buwan. Kaya babalikan mo natin ito sa susunod na buwan, dahil iba na naman ang ganda ng ating makikita dito. Dahil sigurado ako ang ibang puno dito ay mamumulaklak. I'm done.